Alam mo ba na ang simpleng kinakain mo araw-araw ay pwedeng maging dahilan kung bakit tumataas ang kolesterol mo o kung bakit bumababa ito? Oo, tama ang narinig mo. Minsan hindi natin napapansin na ang mga paborito nating ulam, merienda, o kahit inumin ay tahimik na nagpapakapal ng bara sa ugat. At ang resulta? Mataas na kolesterol, panganib sa atake sa puso, at mas maikling buhay. Pero may magandang balita ako. Hindi lang gamot ang solusyon. May mga natural na pagkain na kayang magpababa ng kolesterol at ito mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mapanatiling malinis at malusog ang dugo mo nang hindi gumagastos ng malaki, siguraduhin mong makikinig ka hanggang dulo. Mga kaibigan, lalo na kay tatay at nanay, napakahalaga ng topic na ito. Kasi kapag mataas ang kolesterol, hindi lang puso ang naapektuhan. Ang buong katawan mo ay nahihirapan. Dumadaloy ang dugo pero mabagal dahil puno ng taba ang ugat. Kaya madalas may hilo, madaling hingalin o kaya ay sumasakit ang dibdib. May iba naman na bigla na lang tinatamaan ng stroke o atake sa puso kahit mukhang malakas pa. Kaya hindi biro ang kolesterol. Pero ang magandang balita, may magagawa ka para maiwasan ito. At nagsisimula lahat sa kusina mo. Simulan natin sa isang gulay na alam ng lahat pero madalas ay hindi pinapansin, ang malunggay. Alam mo bang tinatawag itong miracle tree? Halos lahat ng parte ng malunggay ay pwede mong pakinabangan. Pero ang dahon, iyon ang tunay na bida. Bakit? Dahil ito ay loaded sa fiber. At ang fiber, para siyang walis tingting sa loob ng katawan. Nililinis nito ang bituka at tinutulungan alisin ang sobrang kolesterol bago pa ito dumikit sa ugat. Para bang tinatanggal nito ang dumi sa loob ng tubo para mas malinis ang daloy ng tubig. Bukod pa dito, mayaman ang malunggay sa vitamina C, calcium at iron na tumutulong magpalakas ng buto at resistensya. Kaya isipin mo na lang, kung halos araw-araw kang may malunggay sa ulam mo, para kang nag-iipon ng proteksyon laban sa kolesterol. Isang simpleng sabaw na may malunggay ay napakalaki na ng tulong. Mura na, madaling lutuin, at kayang-kaya ng bawat pamilya. Pangalawa, ang oats. Marami sa atin, lalo na ang mga seniors, ay hindi sanay sa pagkain nito. Pero napaka-importante ng papel ng oats sa pagbawas ng kolesterol. Mayroon itong tinatawag na soluble fiber o beta-glucan. Ang fiber na ito ay parang sponge na sumisipsip ng sobrang kolesterol sa dugo at inaalis ito sa katawan. Araw-araw na pag-inom ng oats sa almusal ay makakapagpababa ng LDL o yung tinatawag na bad cholesterol habang pinapanatili ang good cholesterol na kailangan ng katawan. At kung nag-aalala ka na baka hindi ito masarap, pwede mong lagyan ng prutas tulad ng saging, mangga o konting mani. Mas nagiging malinamnam pa at mas healthy. May kilala akong lola na hindi talaga mahilig sa oats, pero sinubukan niyang gawing lugaw style na may konting gatas at prutas. Aba, simula nun naging paborito na niya tuwing almusal. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang simpleng sangkap na halos lahat ng lutong bahay ay meron, ang bawang. Hindi lang ito pampabango at pampalasa ng pagkain. May taglay itong allicin, isang compound na napatunayan sa maraming pag-aaral na nakakatulong magpababa ng kolesterol at blood pressure. Ibig sabihin, hindi lang sa lasa ka panalo kundi pati na rin sa kalusugan. Isipin mo, isang simpleng dagdag ng 2 piraso ng bawang sa ulam mo ay parang nagdagdag ka na rin ng proteksyon sa puso mo. May mga seniors na nagsabi mismo na simula nang lagi silang gumagamit ng bawang sa pagluluto, hindi na sila ganoon kabilis mapagod at parang mas magaan ang pakiramdam. Hindi ito magic pero kapag ginawa mong bahagi ng araw-araw na diet, siguradong makakatulong. Kung titingnan natin, may pattern sa lahat ng ito. Ang malunggay, oats at bawang ay hindi mamahalin. Hindi mo kailangan ng imported o mahal na gamot para lang mapababa ang kolesterol. Kailangan lang ay disiplina at consistency. Kasi tandaan mo, ang kolesterol ay hindi nabubuo sa isang araw lang.
Unti-unti itong naiipon sa katawan sa loob ng maraming taon. Kaya kung gusto mong bumaba ito, kailangan din ay tuloy-tuloy at araw-araw na pagsisikap. Hindi pwedeng ngayon lang, tapos bukas balik ulit sa matatabang pagkain. Kung gusto mo ng pangmatagalang resulta, gawin mong bahagi ng lifestyle mo ang pagkain ng natural na pampababa ng kolesterol. Meron pa akong gustong ikwento. Isang lolo na nakausap ko, edad 75 na. Mahilig siya sa pritong pagkain at halos hindi siya mahilig sa gulay. Nang sinabi ng doktor na mataas ang kolesterol niya, natakot siya kasi may kasaysayan ng atake sa puso sa pamilya nila. Pero imbes na malungkot, nagpasya siyang baguhin ang diet niya. Unti-unti niyang sinimulan ang pagkain ng oats tuwing almusal at nilalagyan niya ng malunggay ang sabaw ng manok na paborito ng apo niya. Hindi niya tuluyang iniwasan ang lahat ng matatabang pagkain, pero ginawa niyang paminsan-minsan na lang. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumaba ang kolesterol niya at mas magaan ang pakiramdam niya. Ang sabi niya, hindi pala kailangan maghirap, kailangan lang ng tamang pagpili. Mga kaibigan, ang message dito ay malinaw. Hindi kailangang puro bawal ang iniisip mo. Hindi rin kailangan mamroblema sa mamahaling gamot o supplements. Ang solusyon ay nasa kusina mo, nasa palengke, at nasa paligid. Ang tanong lang, pipiliin mo ba ang pagkain na nagpapalala ng kolesterol? O pipiliin mo ang pagkain na magbibigay sa iyo ng mas mahabang buhay? Dito muna natin tatapusin ang unang bahagi. Sa susunod na part, tatalakayin naman natin ang mga prutas at iba pang pagkaing natural na makakatulong para bumaba ang kolesterol. Lalo na kung mahilig ka sa matatamis na dessert, siguraduhin mong huwag kang bibitaw. Dahil mas magiging masarap at mas makulay pa ang mga susunod na tips. Kung nandito ka pa hanggang dulo, i-comment mo ang 3 salitang ito. Baba cholesterol ngayon. Kung naalala mo, sa part 1 ay pinag-usapan natin ang malunggay, oats at bawang. 3 simpleng pagkain na kayang magpababa ng kolesterol kung gagawin mong parte ng araw-araw. Pero syempre, hindi diyan nagtatapos ang kwento. Dahil sa dami ng pagkaing meron tayo sa paligid, marami pang natural na makakatulong para mapanatili ang puso at dugo na malusog. At ang maganda, karamihan dito ay siguradong nasa palengke, nasa ref o baka nasa mesa mo na ngayon. Kaya tuloy tayo. Isa sa pinakaunang papasok sa isip ng mga tao kapag pinag-usapan ng healthy diet ay ang prutas. At totoo yun, lalo na para sa mga seniors na kailangang bantayan ang kolesterol. Unahin natin ang mansanas. Alam mo ba yung kasabihang, "An apple a day keeps the doctor away"? Hindi lang pala ito biro. Ang mansanas ay may soluble fiber na tinatawag na pectin. Gaya ng nasa oats, ang fiber na ito ay tumutulong sumipsip ng kolesterol sa dugo para mailabas ng katawan. Bukod pa rito, mayaman ang mansanas sa antioxidants na tumutulong protektahan ang ugat laban sa bara at pamamaga. May kwento ako tungkol sa isang lola na araw-araw kumakain ng isang mansanas tuwing hapon. Ang sabi niya, hindi lang siya nakakaramdam ng gaan sa tiyan, kundi parang mas regular pa ang pagdumi niya. At alam natin na kapag maayos ang bituka, mas malinis din ang dugo. Susunod, ang saging. Simpleng prutas pero napakalaki ng epekto. Bukod sa nagbibigay ito ng potassium na mahalaga sa blood pressure, tumutulong din ito para i-balance ang kolesterol sa katawan. Maraming seniors ang natatakot kumain ng saging dahil iniisip nila na baka tataas ang asukal. Pero ang totoo, kung kakain ka lang ng 1 o 2 kada araw at hindi sosobra, mas marami itong benepisyo. Dagdag pa, masustansya rin ito sa energy, kaya kung mahilig kang maglakad o mag-ehersisyo tuwing umaga, ang saging ay magandang partner. May kilala akong lolo na tuwing bago mag-jogging sa umaga, ay isang saging lang ang baon niya at sapat na yon para hindi siya manghina. Hindi rin pwedeng mawala ang citrus fruits tulad ng dalandan at suha. Bakit? Dahil sa vitamin C at antioxidants na taglay nila. Bukod sa pagpapalakas ng immune system, tumutulong din sila na bawasan ang free radicals na sumisira sa cells at ugat. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagkain ng citrus fruits ay nakakatulong
bumaba ang kolesterol at nakakapagpabuti ng daloy ng dugo. At syempre, refreshing pa itong kainin, lalo na kung mainit ang panahon. Isipin mo na lang, imbes na soft drinks ang inumin mo, bakit hindi subukan ang fresh na katas ng dalandan? Mas mura, mas masarap, at mas ligtas para sa puso. Ngayon lumipat naman tayo sa isda. Kung ikaw ay sanay sa karne tulad ng baboy at baka, ito na ang panahon para mag-shift kahit paminsan-minsan sa isda. Lalo na ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng bangus, tamban at sardinas. Ang omega-3 ay kilalang nakakatulong bawasan ng triglycerides at pinapanatiling malambot at hindi barado ang ugat. Kaya kung gusto mong bumaba ang kolesterol, gawing mas madalas sa lamesa ang inihaw na bangus o ginisang sardinas. May kilala akong mag-asawang senior na tuwing Biyernes, isda lang ang ulam nila. Hindi lang nakatulong ito sa kanilang kolesterol kundi mas nakatipid pa sila sa gastos sa pagkain. Ang simpleng pag-shift sa isda, 2 beses o 3 beses sa isang linggo ay malaking bagay na. Bukod sa isda, huwag nating kalimutan ang mani at buto. Oo, tama ka. Ang mga mani gaya ng mani, kasoy at almonds, pati na rin ang buto gaya ng butong kalabasa, ay may healthy fats na tinatawag na unsaturated fats. Ang mga ito ay tumutulong bawasan ang bad cholesterol at pataasin ang good cholesterol. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na pwede kang kumain ng isang balde ng mani. Dapat nasa tamang dami lang. Isang maliit na dakot araw-araw ay sapat na. Isipin mo na lang, imbes na chicharon o chips ang merienda mo, mani ang kainin mo. Mas nakakabusog na, mas mabuti pa sa puso. Sa puntong ito baka iniisip mo, ang dami palang pagpipilian. Totoo yon, at yan ang kagandahan. Hindi ka limitado sa isang klase ng pagkain lang. May prutas, gulay, isda, mani, lahat iyan ay pwedeng isama sa araw-araw na routine. Ang sikreto ay pagpili. Kasi sa bawat kain mo, may 2 landas. Ang isa papunta sa mas mataas na kolesterol at mas maraming sakit. At ang isa papunta sa mas malusog na dugo at mas mahabang buhay. Ang tanong, alin ang pipiliin mo? May isa pa akong gustong ibahagi na totoong kwento. Isang nanay na nasa edad 78. Mahilig siya noon sa matatamis at matatabang pagkain. Pero nang tumaas ang kolesterol niya, sinubukan niyang palitan ang dessert niya ng prutas, mansanas o dalandan. At tuwing hapunan ay isda ang ulam nila. Hindi niya inalis lahat ng gusto niya, pero nagkaroon siya ng disiplina. Pagkalipas ng ilang buwan, bumaba ang kolesterol niya. Ang sabi niya, akala ko mahirap, pero ang totoo, mas masarap pala ang pakiramdam kapag alam mong inaalagaan mo ang sarili mo. Totoo yun, dahil ang bawat maliit na hakbang ay may malaking resulta. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing madali ito. Lalo na kung sanay ka sa karne, matatamis o mga processed food. Pero isipin mo na lang ang kapalit. Gusto mo bang gumugol ng oras at pera sa ospital dahil sa mataas na kolesterol? O gugustuhin mong gamitin ang oras at pera na iyon para makasama ang pamilya at apo mo? Ang pagpili ng natural na pagkain ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay na meron ka sa pagtanda. At dito muna natin tatapusin ang part 2. Sa susunod, tatalakayin naman natin ang mga simpleng gawain at dagdag pang pagkain na kapag isinama sa iyong araw-araw, mas lalo pang bababa ang kolesterol at mas gaganda ang kalusugan mo. Siguraduhin mong manatili dahil doon natin lalagyan ng mas malinaw na direksyon kung paano gagawin ang lahat ng ito sa praktikal na paraan. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang 3 salitang ito. Healthy Heart Now. Kung natatandaan mo, sa part 2 ay tinalakay natin ang mansanas, saging, citrus fruits, isda at mani. Mga pagkaing madaling hanapin at kayang gawing regular na kasama sa hapagkainan para tulungan bumaba ang kolesterol. Pero syempre, hindi dito nagtatapos ang mga option. Sa totoo lang, marami pang pagkain at simpleng gawain na kapag isinama mo sa iyong araw-araw, mas malaki pa ang tsansa mong bumaba ang kolesterol at manatiling malakas kahit sa edad 70.
75 o 80. Kaya tuloy natin ang kwento. Isa sa mga madalas makalimutan ng mga tao ay ang beans o munggo. Oo, yung simpleng munggo na paboritong lutuin tuwing Biyernes sa maraming bahay sa Pilipinas. Ang beans ay mayaman sa soluble fiber at plant-based protein. Ang ibig sabihin nito, hindi lang nito tinutulungan alisin ang kolesterol sa dugo, kundi nagbibigay din ito ng protina na hindi galing sa karne. Kapag kumain ka ng munggo na may gulay, parang pinagsamang sustansya na ng fiber, protein at vitamins ang nakukuha mo. May kilala kong lola na tuwing Biyernes ay hindi talaga nawawala ang ginisang munggo sa mesa. Yung sabi niya, pakiramdam niya mas magaang ang katawan niya pagkatapos kaysa kapag karne ang ulam. Kaya isipin mo, simpleng lutong bahay pero may malaking epekto. Kasunod nito ay ang kamote. Madalas nating nakikita sa palengke o sa tabi-tabi na nilalaga at tinitinda. Pero hindi lahat ng seniors ay alam na ang kamote ay mayaman sa fiber at antioxidants. Tulad ng oats at mansanas, tumutulong itong bawasan ang bad cholesterol. Dagdag pa, nakakatulong din ito para mapanatiling stable ang asukal sa dugo. Kaya kung ikaw ay may diabetes at mataas ang kolesterol, doble ang benepisyo ng kamote. May isang lolo na nakilala ko sa probinsya na halos araw-araw ay kumakain ng nilagang kamote bilang pamalit sa kanin sa umaga. At ang sabi niya, hindi lang bumaba ang kolesterol niya kundi nabawasan din ang timbang niya na malaking tulong para sa kanyang kalusugan. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang prutas na hindi nawawala sa pamilihan, ang papaya. Ang papaya ay may enzymes at fiber na nakakatulong sa digestion at pagtunaw ng taba. Kapag regular kang kumakain ng papaya, mas nagiging maayos ang pagdumi at natatanggal ang mga dumi at taba na hindi kailangan ng katawan. Ang bonus pa, mayaman din ito sa vitamin C at A na tumutulong protektahan ang puso at immune system. Kaya kung gusto mong gawing mas makulay at masarap ang umaga mo, subukan mong kumain ng papaya tuwing agahan o gawing dessert pagkatapos kumain. Isa pang superfood na hindi pwedeng kalimutan ay ang abokado. Alam ko, medyo may kamahalan ito depende sa panahon, pero kung makakahanap ka o makakatikim kahit paminsan-minsan, malaking tulong ito sa kolesterol. Ang abokado ay may healthy fats, particular na monounsaturated fats, na tumutulong pataasin ang good cholesterol at pababain ang bad cholesterol. May mga doktor na nagsasabi na ang abokado ay parang natural na gamot para sa puso. May lola akong nakausap na sinubukan mag-abokado araw-araw sa loob ng 1 linggo bilang kapalit ng kanyang karaniwang dessert. Ang resulta, mas magaan ang pakiramdam niya at mas regular ang kanyang pagdumi. Kaya kung kaya ng budget, magandang isama ang abokado kahit paminsan-minsan. Siyempre hindi pwedeng mawala ang tubig. Oo, simpleng tubig lang, pero napakahalaga nito sa pagbaba ng kolesterol at pangkalahatang kalusugan. Kapag kulang ang tubig sa katawan, mas nagiging malapot ang dugo at mas madaling dumikit ang kolesterol sa ugat. Kapag sapat ang tubig, mas mabilis na nailalabas ng katawan ang mga dumi at toxins. Kaya kung senior ka, siguraduhin mong umiinom ka ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. May isang tatay na kwento sa akin na dati madalas siyang mahilo at sumasakit ang ulo. Nang tinanong siya ng doktor, lumabas na kulang siya sa tubig. Simula nang sineryoso niya ang pag-inom ng sapat na tubig, mas naging maayos ang pakiramdam niya. Simpleng bagay pero napakalaking tulong. Habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain, magandang tandaan na hindi lahat ng solusyon ay nasa iisang pagkain lang. Ang tunay na sikreto ay nasa kombinasyon. Kapag natutunan mong pagsamahin ang mga natural na pagkain gaya ng gulay, prutas, isda, mani, beans at kamote, dun mo makikita ang tunay na epekto. Ang bawat plato mo ay pwedeng maging gamot o pwedeng maging lason. Nasa kamay mo ang pagpili. Pero hindi lang pagkain ang usapan dito. Kasabay ng tamang pagkain, may ilang simpleng gawain na makakatulong din para bumaba ang kolesterol. Una,
ang paglakad. Oo, simpleng paglalakad lang araw-araw kahit 20 hanggang 30 minuto. Ang paggalaw ng katawan ay tumutulong sa dugo na mas maayos na dumaloy at tinutulungan din nitong pataasin ang good cholesterol. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym o matinding ehersisyo. Isang simpleng lakad sa umaga habang may sikat ng araw ay sapat na. At kung isasama mo pa ang apo mo, mas masaya at mas nakakaengganyo. Pangalawa, ang pagtawa at pagbawas ng stress. Alam kong hindi ito pagkain, pero mahalaga ito. Kapag stress ka, tumataas ang hormones sa katawan na pwedeng magpataas ng cholesterol at blood pressure. Kaya maghanap ng oras para tumawa, makipagkwentuhan o manood ng palabas na nakakaaliw. May mga seniors na nagkukuwento na tuwing nagkakaroon sila ng simpleng salo-salo o tsismisan kasama ang mga kapitbahay, mas magaan ang pakiramdam nila. Totoo iyon. Dahil hindi lang katawan ang dapat alagaan, kundi pati ang isipan at emosyon. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko bang gawin lahat ito? Ang sagot ay oo, kaya mo. Hindi kailangang biglaan. Pwede mong simulan sa isa o dalawang bagay. Halimbawa, dagdagan ng tubig, o palitan ng dessert ng papaya, o kaya ay maglakad tuwing umaga. Unti-unti, makikita mo na lang na nagbabago ang pakiramdam mo. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para magbago. Kahit ikaw ay nasa edad 70, 75, o higit pa may oras pa para ayusin ang lifestyle at bumaba ang cholesterol. At dito muna natin tatapusin ang part 3. Sa susunod, ilalapit pa natin ang usapan sa kung paano pagsasamahin ang lahat ng tips na ito sa isang practical na routine mula umaga hanggang gabi para mas madaling sundan ng bawat senior. Kaya siguraduhin mong manatili dahil mas magiging malinaw pa ang larawan ng isang malusog na buhay. Kung nandito ka pa hanggang dulo, i-comment mo ang 3 salitang ito: cholesterol-free life. Kung natatandaan mo, sa part 3 ay tinalakay natin ang munggo, kamote, papaya, abokado, at syempre tubig. Dagdag pa ang kahalagahan ng paglalakad at pagtawa para makatulong sa pagbaba ng kolesterol. Ngayon naman, dadalhin natin lahat ng ito at pagsasamahin sa isang mas malinaw na larawan. Kasi para sa maraming seniors, mahirap sundan ang payo kung hindi ito praktikal o malinaw kung paano isasama sa araw-araw. Kaya sa part 4 na ito, gagawin nating parang gabay ang lahat ng natutunan para mas madaling sundan kahit nasa bahay ka lang. Isipin mo ang isang normal na araw ng isang senior. Gumising ka ng umaga at syempre, minsan mabigat ang pakiramdam. Pero dito nagsisimula ang pagbabago. Bago pa man mag-almusal, mag-inom ka muna ng isang basong maligamgam na tubig. Ang simpleng tubig sa umaga ay parang panlinis ng katawan. Inaalis nito ang toxins na naiipon habang natutulog ka. Marami ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam nila sa ganitong paraan. At dagdag pa, nakakatulong ito para hindi maging masyadong malapot ang dugo. Kaya sa unang hakbang pa lang ng araw, nakatulong ka na agad para bumaba ang kolesterol. Pagdating sa almusal, imbes na pritong tuyo o longganisa na puno ng mantika, subukan mong magsimula sa oats. Pwede mo itong gawing lugaw style na may kaunting gatas at prutas tulad ng saging o mansanas. Kung gusto mo naman ng mas malinamnam, pwede kang magdagdag ng kaunting mani. Tandaan, hindi kailangang sobrang dami. Ang isang mangkok ng oats na may prutas ay sapat na. At kung talagang hindi mo kaya ang lasa ng oats, pwede mo ring gawing alternatibo ang nilagang kamote. Ang kamote ay mura, busog, at nakakatulong din para pababain ang kolesterol at panatilihin ang tamang timbang. Matapos ang almusal, magandang ugaliin ang maglakad. Hindi kailangang malayo o mabilis. Kahit 20 hanggang 30 minuto lang sa paligid ng bahay o sa kalye, sapat na. Kung may kasama ka, mas maganda. Kasi bukod sa ehersisyo, may kasamang kwentuhan at tawa na mas nakakatulong pa para mabawasan ang stress. Ang mga simpleng gawain tulad nito ang bumubuo ng malalaking resulta sa katagalan. Pagdating ng tanghalian,
Dito pwedeng maglaro ng kombinasyon ng gulay at isda. Isipin mo, may ginisang munggo na may malunggay at konting sardinas. Isang simpleng ulam na puno ng fiber, protina at omega-3 fatty acids. Ang munggo at malunggay ay nagbabawas ng kolesterol, habang ang sardinas naman ay tumutulong sa puso. Hindi ito mahal, madaling lutuin at siguradong masustansya. Kung minsan pwede rin ang inihaw na bangus na may kasamang ensaladang gulay. Tandaan, hindi kailangang puro bawal. Ang kailangan lang ay tamang pagpili. Para sa merienda, imbes na biskwit o matatamis na soft drinks, subukan ang prutas tulad ng papaya o dalandan. Kung gusto mong mas kakaiba, pwede rin ang abokado na may konting gatas. Pero tandaan, huwag susobra sa gatas at asukal. Ang layunin natin ay gawing masustansya ang merienda, hindi dagdag sa problema. Kung talagang gusto mong kumain ng mani, isang maliit na dakot lang. Tandaan sapat lang ang kailangan ng katawan. Pagdating ng hapunan, maganda kung mas magaan na pagkain ang kakainin mo. Pwede kang maghain ng gulay tulad ng ginisang ampalaya o sayote na may konting bawang. Isama mo ang bawang sa halos lahat ng luto mo. Dahil ito ay natural na panlaban sa kolesterol. Pwede rin ang tinulang manok na may malunggay at papaya. Isang klasikong ulam na busog sa sustansya at siguradong paborito rin ng mga apo mo. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinapababa ang kolesterol, kundi pinapalakas din ang resistensya at buong katawan. Bago matulog, magandang gawing routine ang pag-inom muli ng isang basong tubig. Huwag kalimutan, ang tubig ay napakahalaga sa lahat ng ito. Kung nais mo pang mas ma-relax, pwede kang makinig ng musika o makipagkwentuhan sa mahal sa buhay. Tandaan, ang stress ay isa ring kalaban ng puso. Kaya kung mas payapa ang isipan, mas maayos ang kalusugan. Sa kabuuan ng araw, makikita mong hindi naman mahirap sundan ang lahat ng ito. Hindi kailangan ng mamahaling pagkain o supplements. Ang kailangan lang ay kaunting disiplina at tamang pagpili. Kung dati ang mesa mo ay punong-puno ng matatabang pagkain at matatamis, unti-unti mo itong palitan. Sa simula, baka mahirapan ka. Pero kapag nasanay na ang dila mo, mararamdaman mo na mas masarap pala ang pakiramdam ng isang malusog na katawan kaysa sa pansamantalang sarap ng bawal na pagkain. May isang lolo na kilala ko na dati halos araw-araw ay karne ang ulam at mahilig sa soft drinks. Nang sinabi ng doktor na mataas na ang kolesterol niya, natakot siya. Kaya nagsimula siya sa maliit na pagbabago. Unang ginawa niya, pinalitan niya ang soft drinks ng tubig o katas ng dalandan. Pagkatapos, sinubukan niyang maglakad araw-araw. At sa hapagkainan, sinimulan niyang gawing gulay at isda ang ulam sa tanghali. Hindi niya tuluyang inalis ang lahat ng gusto niya, pero ginawa niyang paminsan-minsan na lang. Pagkalipas ng ilang buwan, bumaba ang kolesterol niya at bumuti ang pakiramdam niya. Ang sabi niya, akala ko mahirap pero mas mahirap pala yung nasa ospital. At iyan ang punto mga kaibigan. Hindi kailangang mahirap, hindi kailangang puro bawal. Ang sikreto ay nasa routine. Ang bawat basong tubig, bawat plato ng gulay, bawat prutas na pipiliin mo, at bawat lakad na gagawin mo ay parang investment sa sarili mong kalusugan. Kapag pinagsama-sama mo ito araw-araw, doon mo makikita ang totoong resulta. Mas malinis na dugo, mas malakas na katawan, mas maliwanag na isipan, at mas mahabang oras kasama ang pamilya. Kaya bago tayo tumuloy sa huling bahagi, isipin mo muna ito. Kung kaya ng iba na magbago at bumaba ang kolesterol, bakit hindi mo rin kaya? Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula at maging consistent. At dito muna natin tatapusin ang part 4. Sa huling bahagi, ibubuod natin ang lahat at bibigyan ka ng mas malalim na inspirasyon kung bakit sulit ang bawat sakripisyo at pagpili ng tama para sa kalusugan mo. Kaya siguraduhin mong tatapusin mo ang seryeng ito. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang 3 salitang ito. Natural Cholesterol Control. Kung natatandaan mo, sa part 4 ay ginawa nating praktikal at malinaw kung paano pagsamahin ang lahat ng tips sa isang araw
mula sa paggising, pagkain, paglalakad, hanggang sa pagtulog. Pinakita natin na hindi kailangan ng mamahaling pagkain o magastos na supplements para bumaba ang kolesterol. Ang kailangan lang ay tamang pagpili at disiplina. Ngayon, sa huling bahagi ng seryeng ito, ilalagay natin ang lahat sa mas malawak na perspektibo. Dahil ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa kolesterol. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay ng bawat senior. Kapag mataas ang kolesterol, hindi lang puso ang nasa panganib. Maapektuhan ang utak dahil mas bumabagal ang daloy ng dugo. Maapektuhan ang bato, ang atay, at halos lahat ng bahagi ng katawan. Pero kapag pinili mong magbago at ayusin ang diet mo, para kang nagbigay ng bagong pagkakataon sa bawat parte ng katawan mo na huminga at gumalaw ng maayos. Para bang binigyan mo ng panibagong lakas ang sarili mo kahit na nasa edad 70 o 80 ka na. Gusto kong ipaalala sa iyo na hindi huli ang lahat. May mga seniors na nagbago ng diet nila sa edad 75 at pagkatapos ng ilang buwan, bumaba ang kolesterol nila at mas gumaan ang pakiramdam nila. May isa akong nakilala na lola na halos araw-araw dati ay kumakain ng processed food at matatamis. Nang sinabi ng doktor na mataas ang kolesterol niya, natakot siya. Pero hindi siya sumuko. Unti-unti niyang pinalitan ang mga pagkain niya ng gulay, prutas at isda. Hindi niya tuluyang iniwasan ang lahat ng gusto niya, pero natuto siyang kontrolin at gawing paminsan-minsan na lang. Pagkalipas ng 1 taon, hindi lang bumaba ang kolesterol niya, kundi mas naging masigla siya. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga at nakikipaglaro sa mga apo niya. Ang sabi niya, mas masarap palang mabuhay kapag alam mong malusog ka. At ito ang gusto kong ipaabot sa iyo. Oo, may mga tukso. Oo, may mga araw na parang mahirap sumunod. Pero isipin mo lagi kung bakit mo ito ginagawa. Ginagawa mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Para makasama mo pa sila sa mas mahabang panahon. Para mas marami ka pang birthday na masasalubong. Mas maraming Pasko na maipagdiriwang. At mas maraming araw na makikita mo ang paglaki ng mga apo mo. Kapag iniisip mo ang bawat baso ng tubig, bawat plato ng gulay, bawat prutas, bawat isda, at bawat lakad sa umaga bilang investment sa kinabukasan, mas magiging madali itong sundan. Hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi tungkol sa pag-aalaga. At tandaan, ang katawan natin ay parang makina. Kapag tama ang gasolina at tama ang maintenance, mas tatagal ito. Pero kapag pinabayaan at puro maling pagkain ang nilagay, mas mabilis itong masisira. Ang tanong, anong klaseng gasolina ang ilalagay mo sa katawan mo ngayon? Ngayon, gusto kong ulitin ang pinakamahalagang punto. Hindi kailangang sabay-sabay at biglaan ang pagbabago. Kung kaya mo lang magdagdag ng 1 gulay sa araw-araw, simulan mo doon. Kung kaya mong uminom ng mas maraming tubig, gawin mo yon. Kung kaya mong palitan ang soft drinks ng katas ng prutas, malaking bagay na iyon. Ang maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa malalaking planong hindi nasusunod. Kasi sa dulo, consistency ang tunay na susi. Kung araw-araw mong gagawin, kahit paunti-unti, mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam mo, mas lumalakas ang katawan mo, at mas bumababa ang kolesterol mo. Ang bawat araw ay pagkakataon para pumili ng tama. Ang bawat pagkain na ilalagay mo sa plato ay desisyon kung gusto mong maging malusog o gusto mong dagdagan ang panganib. At syempre, huwag mong kalimutan ang kaligayahan, ang pagtawa, ang pakikipag-usap sa pamilya, ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Lahat ng ito ay may epekto sa puso at sa kolesterol din. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang stress ay nakakapagpataas ng kolesterol. Kaya kung marunong kang mag-relax, magdasal, tumawa, at magpasalamat, mas bumababa rin ang panganib. Kaya huwag mong isipin na puro pagkain lang ang solusyon. Buong lifestyle mo ang tinitingnan. Ngayon, kung iniisip mo, kaya ko ba talaga ito? Ang sagot ko ay oo, kaya mo. Maraming seniors na ang nagpatunay na posible ito. Marami na ang nakabawas ng kolesterol kahit matanda na sila. At kung sila kaya nila, ikaw rin kaya mo.
Ang kailangan lang ay magdesisyon at magsimula. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Dahil bawat araw na lumilipas ay mahalaga. Kaya kung may natutunan ka sa buong serye na ito, sana ito ay maging inspirasyon para magsimula kang kumilos. Huwag mong hintayin na maramdaman mo ang sakit o mapilitang pumunta sa ospital bago ka magbago. Ngayon pa lang, kaya mo nang gawin ang simpleng pagbabago na magbibigay ng mas mahabang buhay sa iyo. Mga kaibigan, tandaan ninyo, ang kalusugan ay yaman. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong pera ang lakas ng katawan at kalinawan ng isip. At kapag pinili mong alagaan ang sarili mo ngayon, para ka ring nagbigay ng regalo sa pamilya mo. Dahil mas hahaba ang panahon na makakasama ka nila at mas magiging masaya ang bawat araw. At dito natin tatapusin ang part 5 at ang buong serye tungkol sa natural na paraan para bumaba ang kolesterol ng mga seniors. Sana ay nakatulong ito sa iyo at sana ay magsilbing gabay para sa mas malusog na pamumuhay. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang 3 salitang ito, Long Life Seniors.